Psalm 127 verse 1 to 5. I read verse 1, kamo sa verse 2, and then sa verse 5 atong pagkadunganan. Say amen. Nana? Amen. Okay. The Bible says in Psalm 127 verse 1, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is day for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for sleeping with his beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As arrows are in the hand of my hand, so are the children of the youth. Verse 5, read. Happy is the man that has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Except the Lord build the house. Magampo ta, dalay doon ang magagagahong ng mga Diyos. Ginoo, salamat. Salamat sa mong kayo. Salamat sa kabundagon ni maghihatag na naman, Lord God. Salamat sa igayon. Ngayon mo kami gidala sa mga balay, Lord God, para pagsimba, pagmaya, pagdaig sa mga ngalan. Ining kabuntagon, Lord, among pagampo, Ginoo, Lord God, nga walay lain nga lifted up, walay lain nga among ibaya, walay lain nga amo ang ipataas ni buntaga, kundi lang imong pulong lamang ang ikaw. Salamat, Ginoo, sa imong kayo, salamat sa imong katawhan, ngay mong gitapok nini nga kabuntagon, Lord God. I pray ngay ka mga bless sa matagusa kanamo, panalangin ang matagusa, panalangin ang mensahe, panalangin ang mga ubos nga alagad, as I preach your word to your people. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. This is the time. So we are celebrating our family Sunday, or tomorrow is our family day. But the Bible says, ingon diri may John, except the Lord build the house. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Gawas kung ang Diyos mo'y nagtukod sa panimalay, it means walay sayang. It is not vain. But, ingon diri, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He giveth His beloved sleep. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. As sorrows are in the hand of mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. So makita ni mo na mga igsoon nga unsa di ay kay importante sa Dios ang pamilya. In the book of Genesis, mga igsoon, during the creation, the first three institutions that God created is, number 1 is family. Number 2 is the government. Number 3 is the church. Nga nang giuna man sa Dios ang pamilya. Nga naman, because importante sa Dios ang pamilya. Noon lang kung kabantay ka mga igsoon, noon sa may balaod sa pamilya, balaod sa gobyerno, balaod sa simbahan, same ra na sila. Lahi-lahi lang ang interpretation, lahi-lahi lang ang implementation, but they are the same. Why? Because it is God's design. Diba? Family. What is family? It is composed of father, the husband, mother, the wives, and the children. That's family. Ingon din mention, except the Lord build the house. Pabida na yung Bible may exon in Genesis chapter 2 verse 10, I think. It is not good with a man should be alone.
dili maayo sa usa ka lalaki nga mag-inusara. Da? Kung mangita yun og kapares. Oh. Pero di ko dubliho. Kaya ko ba mawadaan man? Sabi ka na, ang uban wain taon, kaya nagdubli-dubli naman ka. No, young people? Ha? Dubli naman yung mga ihatag po na sa uman. Sa survey karon mo nyo na ito po. Sa napulo ka lalaki, ang upat anak bayo. So, pila na nga napilin? Unom. Ha? Sa unom nga nabili, ang tulo anak, ganahag bayo. Pila na nga nabilin? Yan, dubli-dubli pa yung ka. Hindi, ang uban, wala na. Except the Lord build the house, the labor is in vain. Except the Lord build the house. Dili sayang ang pagtukod sa balay, dili sayang ang pagpundar sa balay, dili sayang ang usa ka panimalay. Labi na kang Diyos ang nagtukod. Sa kung sa kanyang paagi, dapat pagsugod pa lang, we will start right so that we can end right. Because when we start wrong, we will end wrong. Mao ba ni ang nawala sa atong kapanahonan garo? Diba? Why? Because people nowadays, especially young people nowadays. So, talawin mo Bible. No? And verse 3, Lo, children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. No? As arrows are in the hand of mighty man, so are children of the youth. Diyan mo. No? Blessing ning mga bata. Yung tanawang. Matod pa ni Dr. Jose Rizal. Sa inyo ni Rizal? Our youth, or the youth, is the hope of our fatherland. Ang ni mga bata, nakadungog, babaka niya anak sa eskwelahan. Ha? Napabay na anak sa eskwelahan, gano'n? Kaya ang naa sa eskwelahan, the youth is holding hope in their hand. Nakabot lang anak. Maura din ang kasabot. Pero gini mga bata, wala naman kasabot kung sa'y hope. Except the Lord build the house. When you start right, you will end right. When you start wrong, you will end wrong. Simple lang mga kabataan. Sutihan doon. Pamilya man eh. We are talking about family. And we are talking right beginning. We are talking about right beginning. We are talking about proper beginning. There is no wrong entering into a relationship. There is no wrong about that. Because whether we like it or not, nakadesign naman na sa Ginoo. Punta rin mo ng Ginoo sa Genesis, no? It is not good with a man should be alone because the design sa Ginoo nga ang tao dili mag-inusara. The first marriage happened in the garden.
O, nang garden wedding, biblical na nakita mo, unang kasal garden eh. Gusto may mag-garden wedding, di man may makagasto na ng simple lang kayo. Wow. Kung kaplano kang mag-minyo, gusto kang garden, karon palang daan, sugod na kagpanano, okra, pagi, pagmungkay. Ano may klarong garden? Kung itudluan mo yata na sa elementary. Di ba, Nana? Sa elementary, di ba? Gardening. Abot lang ka mga bata karon. Murag na sa cellphone na garden. Oblaks or na oblaks. Huh? We are talking about family. Tingnan ang Bible, except the Lord build the house, the labor in vain that build it. Again, when we start right, we will end right. When we start wrong, we will end wrong. Huh? There is no wrong about the relationship, but put it in a proper way. Listen, young people, students. Huh? As long nga dili pa ikaw ang nagpalit og sinina nimo, as long nga nagapangayo pagagbaon sa imong ginikanan, ha? As long mangilad pa ka nga naay project para lang padak-an imong baon, don't enter into relationship. Why? Gastos. Expensive. Ha? Manara mami project sa school ma, pwede dakuan ang baon ma, kay nara mami project. Nya ang himan-himan day i-celebrate na day mansari. I-celebrate na day week-sari. Ha? Pero sa among panahon wala na. Wala nang week-sari, month-sari. Nga naman, ang nag-celebrate og week-sari, kato nang dili kaabot og month. Ang nag-celebrate og month-sari, kato nang dili kaabot og year. Kay pang months lang. Yung say, di pag mo follow sa kanang 3 months rule. Oh, mga young people, huwag habaw sa nang 3 months rule, di ba? 3 months rule after break up. Unsa ganina? Oh. No? As long na ang imo pang mama mo gasto, imo pang parents mo gasto sa inyong pang date, don't enter into relationship. Ah. Pwerte ni mong pagwapa, pwerte ni mong pagwapo, kay magkita lagi mo, kay mag-date lagi mo. Nya ang ending, ang nagpalit ana si mama pa, si papa pa. Oh. Kumusta pag-eskwela? Oh. 10 anyos, 11 anyos, 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos in relationship. No. It is a right beginning. It is a proper beginning. I don't think so. Yang maghinuktok kaya nagsigig tutok sa tao, malahit po ang gitanaw. Nagsigi ko na una, way tulog-tulog. Nagsigi ko na una sa tao, na wala siya giuna-una. It is a right beginning. No. Oh. Go to school. Be good in school. Perform well in school. Pastor, di ba ginamaligayan na aman yung crush? It is normal. Normal naman ang crush. Pero kalabanan ng good, sa sobra ni mong ka-crush o sa katao, ikaw rin na-crush.
Oh, doon kanta sa una, I don't know, napabad siguro ng kantahan karon. Too much love will kill you. Ha? I have a friend before. Grabe itong ihang experience. No? Nakauyab siya. Kunya, kaya laging uyab. Hatod kuha ba? Nakatrabaho o usa ka department store. Yang ihatod dito, kabuntag, kuhaon niya pagka out of duty. Katulad niya abot og mga months sa iyang pagsigig hatod, kuha. Ang iyang gigamit is bike. Bike lang. No? Kuhaon niya og bike, ay hatod niya og bike, dayon kuhaon po niya og bike. Sa pinakamasan niya hatod og kuha, kalit man nga dunay motor nga isugya. Unya ikaw papilion ka babae. Asa man ka mo angka sa bike o sa motor? Ulit siya. Sakitan. Ikaw na huna ng taon nga mo dive sa bridge. May gani kay napugnan sa papa. Ang ending ganahan mo kaon. Tanang nga lami nga pagkaon gidalit na para lang itaw pakaunon sa pamilya. Ang papa na kamot para lang taw mapalitan og lami nga pagkaon. Nagniwang. Di nakatindog. Kung sa inungdan. Namatod pa sa pamapalaog o gugma. It is a right beginning. Nagani kay Kristohanon lagi. Baptist pag yun. Naka-recover in town. Huh? But there's a lesson learned. There is no wrong about relationship, but put it in a proper way. Family is important. The children. Huh? Young people nowadays, be careful entering into a relationship. Huh? Base no papuntis kag sayo. Base no mahimo kang amahan og sayo. Ha? Na naman uso naman na naman sa mga salida karon. Di ba? Kay salida sa una sa tawag na title na to. Ito, Batang Ama mo ba to? Ni usa sa da 14 pero before sa 14 na anay. 14 kang Eric Gonzalez na. Before sa 14. Ano siguro ito? Batang Ama? Ganito, Batang Ama. Ganito. Batang Ama. O sa pagka sa karon niya panahon. Lipay si mama, lipay si papa, miniyok na. At least, nakuha-kuhaan ang pakanunon. Hindi uli sa balay, gadalag kuyog, buntis pag yun. Ha? Dili sayop magbuntis. Dili sayop. Dili sayop mahimong amahan. Dili sayop. Ha? Pero sa young people, pila imong edad karon? Kung sa imong status ka, kung pwede, ayaw. Ha?
Especially sa atong mga kababayan, sa atong mga kadalagahan. Ha? Basig si mama mamoy naghumor sa inyong ginukan. Ha? Tarungan ang kinabuhi mo. Ha? The Bible says, my son, except the Lord build the house, the labor in vain that build. Let God is the center of your family. Let God is the center of your family. 3 things this morning. Number 1, let God is the center of our family in discipline. In Proverbs chapter 22 verse 6, kanaway mo Bible, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Diba? Mula din sa tuwa sa labat sa Ginoo ng atong mga kabataan, atong gitudluan o mayong pamatasan. We train our child. Nga naman, para mudako sila nga dunay nakatunan. There is no wrong about discipline. Huh? Let God is the center of our family discipline. Discipline with love. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. No? Dili man na sayop ang pagdisiplina. Hebrews chapter 12, verse 1 down to verse 11, the Bible says, wherefore saying, we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye are enjoyed chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we have had fathers of our flesh, which corrected us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the Spirit? And for the verily, for a few days, chasten us after the own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of His holiness. Verse 11, now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous nevertheless afterward, if yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, kinsa tong gilatigo, kinsa tong gibunalan, kinsa tong gidisiplina, pinangga. No? Ambot. Nakasuway kapag bunal ng itong mga kabataan ka. Ha? Kay basig mo na. Sige, bunali ko. Kaya padigis kita. Bisan unsa daw kabadlungon sa bata, dili bunalan kay makatruma na sa bata. Ha? Matruma mo bunalan?
Wala ba mo kay balo? The parents are expressing their love to the children. Pinaagi sa pagbunal. Nga naman disiplina man natin. Huh? Kaniya to atong giingon. The teacher is the second parents. Ang pangutana, mao pa ba ka na karon? Ha? Layo sa kabata ingon din siya. Dapat sayahang mama. Ingon siya, ma. Tinuod ba na mga ang teacher is our second mother? Ingon na yang mama. Oh, na tinuod na. So, si teacher lagi ma, di lagi siya ingon ana. Hindi naman ano man. Siya nagpatimpla ko gatas, wala ko niya gitimpla man. Discipline! Nawala na ang disiplina. Kinsay nakaabot sa mga maestra na dunay stick. Amen. In fact, doon namin maestra, when I was grade 1, na doon na siya'y martilyo yun. Ay kaya bitaw nga di ba, ginig ka Monday, after flag ceremony, di anak dahil mo imuhang kamot bitaw sa desk, di ba? O, tanaw na yung to dito, kinsang bugaw, kuko, di man stick yung gamiton, martilyo. Kaniadto ang mga estudyante makakita na ganing maestra hadlok. Tinod? Pero karon ang maestra may mahadlok og estudyante. Kay basin mahagbog exam silon niya. Ha? Nya may kontak second parents. Kung ang imong anak mabunalan, sumbong na indihan nimo, suguron imo na yung sulmo ng maestra ngadto sa balay kay gibunalan imong anak. Gikasab-an imong anak. Oh. Kinsay nakasuway diri nga gisagitan og maestra kay nagdinuksing nga diya sa hallway. Wala. Pagkawi. Di ba, every school na ay hallway, di ba? Oh. Anha magtambay sa hallway. Musyagit na yung maestro. Ano mo niya? Huwag mong klase. Landian na mo na. Pero karon, you cannot make it. The teacher cannot make it to the children, to the students nowadays because of safe spaces law. Kung ginatawag nila o bawal bastos law. Kaya pwede makasuhan si teacher. Kaya isyagitan, di pakauwawan ni teacher. Tanawa mga bata na to, maunay bastos. Let God in the center of our family discipline. Discipline with love. Kung mo disiplina po, butang ipon ninyo gugma. Lahi man nga love ang inyong ibutang labahag man. Maunay Mark, pastor, nagigugma, ginamo kay naadyon ang love. Hag. Ang tinuod nga love, no, gugma, dayon na ay gakos ba? Ito alahi man. Mo to'y love, hag mo to'y klarong love. Hag niya ninyo alahi, labod naman. Kaya bitang bunal na pataka na lang bisag asa. Kami sa una, marami karatis yan sa una. Bunalan niyo, marami karatis yan, oy. Nagbagsagang. Nagbunat.
Tukol na ka. Dili sayop. Ha? But discipline with love. Ipakita ang gugma. Di ba? Atong na-experience, magbunal, di ba? Unsay buhaton ni mama ni papa. Unsay ni mama, kalabanang mamunal, si mama man, di ba? Unsay buhaton, panguntanon din ka. Ganong gibunalan man ka. Nagsala man. Kung sa may nagsala, sulti na yun. Musab pa din na, dili na. Kung sa musab, ibitay. Ha? This is God, the center of our family discipline. Discipline with love. Ha? Discipline with learning. Kung bunal kay bunal lang kung kadihang, way nakatunan imong anak, that's wrong. Di ba? Kala bitong kada sipyat bunal. Oh, di na maayo. Di na maayo. Di naman, magdako imong anak, wala na, batinggulan na. Nga naman, na-immune na sa bunal. Nga naman, walay nakatunan. Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. Proverbs chapter 3. Muna ako din simbahan, di jud ko mangilabot ang inyong mga anak. Kay inyong haman ang responsibilidad ang pagdisiplina anak. No? Dili na ko nakuhaon sa inyong ha. Kana nga katungod sa pagdisiplina sa inyong anak. Oh, pero mapumot gani ko sa inyong anak, kamoy akong bunalan. Oh. Proverbs chapter 3 verse 11 and 12. In the Bible, maigsoon, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For whom the Lord loveth, he corrected, even as a father, the son, in whom he delighted. Proverbs 23. Proverbs 23. Verse 13 to 14, kanya mo nindot. Proverbs 23, verse 13 and 14, withhold not correction from the child. For if thou beatest him with the rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shall deliver his soul from hell. Tanawa na. Kung sa Bisaya ni, ayaw pagpanuko, paglatigo. Ano nga? Sa Bisaya ni, latigo ni. Kailan mo kaglatigo? Oh? Lahi ang bunal, lahi ang latigo. Bunal, kahoy, pwede na. Pero kadiging latigo. Ikog sa pagi, latigos kabayo. Ako nabunalan kong latigos kabayo. Ang akong ibuhat pagka-uman, dahil nakuwasan ako, ay isog mo, tupas kayo. Gilisdan og pangilong sa baka. Kisay na kay balo, unsa nang pangilong sa baka. Muko na siya nga pisi, pero katong solid, di ba? Muko na siya. Na pa may baka sa una. Na pa may baboy, na pa may manok. Ha? Tingnan diri oh. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Na, ang approach sa karon nga panahon, ayaw lang na bunali.
grabe magod kibadlon ay dili lang ato lang nang dalhon og psychologist. Unsay pagtuon sa mga anak buang? Doon ako nakita ng post sa ito. Actually, ito na rin social media. Natin makatunan. Namin nakita. Ang sa kamahan is well-known din siya sa once na magdisiplina sa siyang bata, bunalan din niya. So, i-interview siya. Kabaw baka nga doon ay balaod. Siya, oo, di malukong. Siya na ay balaod. Then, yung gingnan niyang anak. Nakasala ka, natulad bunalan di ka. Ay balaod. Tawag ang pulis. Di ka pugnan pag tawag ang pulis. Di ka pugnan pag tawag og agency nga nagproteher ninyo. Pero timan ini ang pulis dugay pa na moabot. Siguraduhon sa nako nga mabunalan ti kag todo usa pa moabot ang pulis. Kay mas bali pa nga ako ang mapriso kaysa pagdako nimo ikaw ang akong makit-an nga nasulod sa priso. Why? I-compare ang bata nga binunalan kaysa mga bata wa niya gibunal. Natuloy na amon gyud. Dili man nato in general nga mga bata nga wa niya gibunal mga badlungon. Di na to ma-in general. But difference ra gyud. Lahi ra gyud. Dili ka kadungog kaniadto og bata nga muyano-yanog tubag sa ginikanan. Kay usalang ka tingog, kanang mauli kag dugay kay ka mauli. Nya gaatang na imong mawa. Nya inig pangutana. Di kagikan, garong pa kanyo uli. Inig bukas imong baba sagpa dayon. O mo tubag ra ba? Di ba nakutang na? Kunya og di po ka mo tingog. Kanang di ka mo tingog, musukol na ka. Maasap ko padulong. Wala ba mo? Doko, patuo sa luha. Wala dyan. Pero karon, grabe mga bata. Nga naman, dili na mahadlok mo tubang sa ginikanan. Yano-yanohon lang ang ginikanan pag istorya ang dili mao. Dili mahatag ang gusto kaundak-undak dayon. Mo create dayon og chaos. Kain isod og sako pakasuhan. In the Bible may son, withhold not the correction of the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. Mas bali pa nga kita ang modisiplina sa atong anak, mas bali pa nga kita ang mubunal sa atong anak, kaysa laing tao na ang modisiplina, kaysa laing tao na ang mubunal. Or else, basig mauna niya ay mamunal. Diba? Kung saan itabo sa Kalamba, recently lang, a 15-year-old nangayo og kwarta sa mama
Wala gihatagan unsa iyang gibuhat siyang mama, iyang gikulata iyang mama hangtod na matay. Look at that! Oh. Mao ba na ang gidesign sa Ginoo? Mao ba na ang design sa Ginoo nga mahitabo sa atong mga kabataan karon? No! That's the reason why there is discipline. So, tanawa mga bata karon nga dili na makasab-an sa maestra, dili na madisiplina sa maestra, no? In front of school gate, even inside the school campus, no? School CR, estudyante tabangan nagkulata, bidyuhan pa, katawan pa. Look at that. Sabi kanya ito. Okay lang ba? Sige, ikawas. Oh. Mag-set na yung lugar. Ang gawas, ato na yun dito sa layo kayo sa eskwelahan. Kanang dili makita at maestra, asong pagay. Pagman, hindi ko na. Karon, grabe. At tangay. Oh, recently lang sa Paho, di ba? Usa ka minor de edad, I think, murag high schooler o elementary ba to? Di kulata. Ug duha pud kabatan-ong lalaki. Is that God's design for our youth? For our children? No. That's the reason why God imposed discipline. No? Ganyan to, layo pa gani ang mga kabataan, ganyan to, layo pa. Makakita sila bisag anino lang. May gabi di hanoy, may gabi di hanang. Oh. Nagdagan ang panahon. Oh. Sa una, maayong gabi inoy, maayong gabi nang karon, binang binoy. Asa naman na binang si binoy? Kinsa man na. Ang pinakapait karon pa yung panahon na. Bisan pag nagkasugatay na, nagkabanggaay na, wa joy tingog. Mabanggaan sa isog na yung kita. Pariglahan lang, nabanggaan wala gituyo, bro. Ano man? Sulod pa lang sa panimalay, wala nang disiplina. Pero wala na mawala sa among pamilya. Tiyan ka dyan mo. Kumbong na lang, wala na mawala sa among pamilya. Pantay, mga mabuang, namungal. Ay, nisinggit nga sa anak niya. Padiis na juga. Saya tubang sa magmuang. Tahu ka, taga-diis na bulunit. Paari ang gaya, yapil na ko. Nag-isa may dito bulunit, mantok. Yapil, bangka. No? Let God in the center of our family discipline. Discipline with love. So, ano lang sa kabata? Ulit siya sa ilaw. Nangutala siya siyang, Papa, Pa, do you really love me? Ingon na yun ng bata. Tawag na ng Papa, yes na. I really love you. Kapilag, gibalik balyak. Bata. Ingon ng bata, ano naman tanong? So, para ever since, wala naging kunin mo nabutal. Pero ang ako ang mga classmate, ang akong mga friend, pero minti lagi sila gibunan. Namatod pa nila
Pagbunal daw sila ay expression of their parents. Huwag sa papa. Wala ka kagibunalan. Nagdiwa man ka na tibok sa'yo. Katuloy, dili man sa Dili tanan. Mawala na bunalan. Ba't yun? Dili. Kaya naman po yung mga bata ang madala ng istorya. Naman po yung mga bata ang madala ng siga sa mata. Nagkaroon kayo mga bata, siga naman sa mata, masiga pa mo mata ang bata. Ikaw naman no'y mahadlok. Sigahan yung mata ang bata, sigahan. Ikaw naman mahadlok noon. Discipline with love. Ano yung sa bata nga, grabe, bunalan din siya. Hilap siya. Wow, why did you love? Why did you tingnan na yung mama, na, because I love you. So, paano mas ito magdabatan? Don't love me anymore. Let God is the center of our family. Discipline with love. Tagai o insaktong love hug. Ayaw ng labod. Love hug. Ako sa una mamunal. Grabe po kung mamunal actually. Grabe po kung mamunal sa una. Ako mga pagumangkod. Once nga ako, mutingo po ng hadlok, kinaglan ako. Mamunal ko sa una. Pero na yung panahon niya ka nang magbunal, bito kang gatulo imong luwa. Gabunal ka nga, ikaw po yung naghilak. Why? Hindi lang him. Pero ato nang gihimo para makatun sila. Ato nang gihimo kaya ato silang gihigugma. Di ta gusto nga inigkadako nila, mahitumpawak sila sa lugar nga dili nato gusto ko. Let God in the center of our family in discipline. Discipline with love, discipline with learning, discipline with living an example. Mo-disiplina man tuod ka, mo-disiplina man pud ka, dapat ipakita po nila nga mismo ikaw gasunod sa imong kaugalingong disiplina. Di kay mailang tamusulti, adto ta paingon sa ginaingon nila, follow what I say, don't follow what I do. Are you with me? Tuo mo para sa mga bata lang? Na naman, imong ingnon imong anak, ayaw ani. Pero ikaw po nagkuha. Di man kumaingon ayaw nila din ni. Kamo dire. Di kumaingon nila dire na ayaw mo pag-cellphone. No. Because ako mismo ga-cellphone. Di kumaingon nila nga dapat aning orasa alas 8, alas 9 tulog na mo. No cellphone allowed. Dili. Nga naman, ako ang akong pag-cellphone hangtod alas 2. But I always tell them, control sa paggamit sa cellphone. No cellphone during meal time. Meal time. Labi na sa bados gabi, time to time, i-check na ko sila. Kawa na, oras natin tulog mo. I'm not saying them, don't use cellphone. No. Because I'm doing. But when I impose that rules, dapat ako pumusukod sa rules na akong ni-impose. Diba? Society, we are good in imposing the laws, but we are not following the laws.
i-impose na sa itong mga anak, dapat ang orasa na anak ka. Kung na ikaw mismo ginikanan, wala pa niabot ang orasa. Oh? Sometimes baya usahay, we put all the blame to our children, but wala na to nakita nga kita sa diay. Isip usa ka ginikanan. Na nakita ko din sa atong mga kabataan. So we are not a good example to our children. Huh? Muingon tangan to sa atong mga kabataan nga ay mo pagtubag-tubag sa ginikanan. Nya kita rin kusok kay tamo tubag-tubag sa atong mga ginikanan. Oh. Actually, I'm not exempted on that. Because while during the time na napa si Mama diri, abi panahon nga magtinubagay ni Mama. Kasi manluod na lang itong tiguang, di na lang mukha, umang na iyahan, basta tinubagay kami ng mukha. Ay, nagpabuhi naman ko dito. Ano dito yaman? Pero nagtinubagay niya, tubag ko niya. So I'm not exempted on that. Pero usahay, tubag ka mo, retaliate, chuchuchay ni Mama, may rust. Huh? Sometimes we make a laws. We make a rules, but we are not a good role model. Are you listening? Huh? Ano kung dili ka ka-submit sa balaod nga imong gi-implement sulod sa panimalay, sulod sa imong pamilya, ayaw na i-impose. Ngano man, mismo ikaw dili makasubmit sa imong kaugalingong balaod. Then how could you expect that your children will follow you? How could you expect that your children will obey the rules you implement? Bisa mo saon ba na nimong bunal nimong anak diha, bisang pag grabe na diyang labhag, labod, unsa na diyang tanang lab nga na din na, if mismo ikaw dili maayo nga example ngadto sa imong mga anak, wala gihapon ay padulngan. Because they are not obeying voices, they obey action. Huh? Let God be the center of our family. And discipline, number 2. Let God is the center of our family in desire. Diba? Matag pamilya doon naman tayo pangandoy. Tinood? Yeah. Psalm chapter 37 verse 4 in the Bible. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Ha? Alam, kabalo mo mga young people, kabalo mo mga students, walay laing desire ang inyong mga parents sa inyuha nga makahuman mo og eskwela. Kung makahuman mo sa inyong pag-eskwela, dili na para sa inyuhang ginikanan nga benefits, para inyo na. Murang kamo po nga ginikanan, ayaw po mo anang, day, parang yung eskwela day ha, kay ikaw rin makahawas na mo sa kalisod. Pagbuhi na lang kahagbaboy. Kay mabaligya pa na. Oh, say, amo itong lubangan dito, say, pang-apang siya eh. Masin pag
Mahalin ka. Mahawas mis kalisod. Na? Usay mo ang muna itong puhunan. Usay mo muna itong alkansiya itong mga bata ba? Ay, how? Ha? Jadi, sabot, hindi na magtarong iskwela. Para inyo na diya ini. Ha? Balik ta sa golden rule nga nagaingon. Ha? Ang edukasyon may usa kakabtangan nga dili makuha ni bisan kinsa. Ha? Muna atong timanan. Muna atong timanan. Muna nga ang atong mga bata ato jud itisok sa ilahang mga panumduman, itisok nato sa ilang mga alimpatakan, no? Tarong ra jud eskwela. Okay. Actually, education is not an assurance nga musaksid ka, mudato ka, or whatever diha. Pero bintaha yun kung doon na kay edukasyon. Kaya naman po na dato tuwang sa diskarte. Matubabito nila, papiliyon ka edukasyon ng diskarte. Asa man ko naman maayo. Ang uban, maingon diskarte. Ang uban, maingon edukasyon. Pero mas nindot kung nakakaiduha. Naka-edukasyon, naka-diskarte. Di ba? Mapunsa ka na, naka-diskarte. Mailan po kasi mo partner, kaya ka-edukasyon. Ha? Are you listening? Right. Di ba? Let God in the center of our family desires. No? Walay mga ginikanan nga nag-desire sa ilang mga anak na magpabiling bata. Desire to grow. To grow physically. To grow emotionally. Huh? To grow spiritually. To grow mentally. Di ba? To grow emotionally. But most of all is to grow spiritually. Ha? Walay ginikanan na nag-desire nga. Pero hindi na nga anak ng bata. Kasi makadumag ba yung anak? Napaka-cute ni Israel. Ngayon to, di ko lang pumutubo dahil. Wala din ito ko. Ito yung sakit nga. Down syndrome. Ako ng dwarfism. Huwag ito. Munang-muna yung teach. Listen. Parents, be careful what you say. Huh? Ano yun sa Bible? You know not what he asks. You must be careful. Huh? Okay, because sometimes, unsay atong desire, pwede na sakyan ni David E. Ha? Unang ka mo mga bata, mga young people, mga students, be careful unsay inyong i-voice out ngadto sa inyong mga parents. Sa ba tag makatubag ta pwede po. Nagmahay ko ano kaya ako na imong ginikanan. Salamat ang diri siguro wala din sa atong mga kabataan dito. Yung madunggan ani mo sa area usahay kung duho ng ginikanan. Maligsan unta ka ma, maligsan unta ka ma. Diwa kay buang mo dito. Pati kung may tabo natin ng mga ginikanan, mas may tabo mo. Asa ka pa dulo? Are you listening? Right. No? Kumpiyansa yung people. Continue mo liho, continue ko din yung hapon. Tumigil. Desire to grow! Huh?
to grow, especially in serving the Lord. Agoy, pagkalindot ng isa. It is a proud to our parents that makita ni mo imong anak na nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa bulungaton sa Ginoo. Dapat parents mo na itong i-desire nga mo grow ang atong mga kabataan. Desire to grow, desire to glorify God. Nga wala tayo laing desire sa atong mga kabataan nga makapahimaya ra jud sa Ginoo. Nga malipay ang Ginoo. Nga naman, dapat karon pa lang nga mga gagmay pa sila, karon pa lang nga makontrol pa nato sila, karon pa lang nga madala nato sila sa simbahan, karon pa lang nga kaya pa nato sila guyuron paingon sa simbahan para paghimaya sa Ginoo atong purato. Because the time will come, ang ato na lang moingon na lang ta, iampok na lang nato. Ha? Nga naman, wala na time pag-adtog simbahan, kay naa na sa trabaho, naa na sa uyab, na busy na sa unsa ka mga butang. Ang ato na lang, pag-ampok na lang. Munang karon pang panahon na, karon nga padala pa nato, karon nga kaya pa nato silang kuguson, kaya pa nato silang paangkason sa atong motor, kaya pa nato silang pugson pagpaadtog simbahan. We will do it! Amen. Kasi abot ang panahon ngayon, kanus-amang taong pagubalik sa simbahan. And another thing, parents, don't talk bad against the church. Don't talk bad against your pastor in front of your children. Huh? Kung nakay nakita nga sayop sa pastor, nakay gustong isulti nga bati against sa pastor, don't let your children hear it. Why? Because one day, if they always hear negative words against church, against your pastor, always, no? Mabutang silang mind, nga naman ha, pamuka ng simbahan. Ha? Nga naman mutuo, pamuka, nga mamina, pamuka ng pastor. Ha? So sabi ba yan, ano na ito kung sa'yo? Kasi sudan na ito paniud ko si pastor. Labi na kanihan ito, mamansimba, mamaulit, di ba? Dugay kay Muhammad, dusi mo pa sa kapit talaw na umapas. Pastura, nagkauna. Pastura, dugay kay Pawani, namarang. Ya, ang sudan, ka ng buwan niya, kinahanglan ni mo, ituslo, dudugay ng, suka, dugay kayo! Yan, ang mga bata, nagtanaw. Do you think your children respect the pastor or even the church? No. No? No. Let God be the center of our family desire to grow, desire to glorify God, and desire to be godly. Kinsa man nga ginikanan nga wala nangandun yang ilang mga anak mahimong Diyos nun. Ganahan mo ang inyong anak, may mong yawanon. Bisa nakita sa POB ni Regal Oliva about sa word nga yawa. Oh. Ang yawa daw before the Spanish colony, i-interpret na as a goddess or a god. Then pag-abot sa mga Spaniard ko na mga nahadlok na sila, mga nga, kung tawgon ko ng kagyawa, ayaw ko nung kasubok. Instead, malipay ka, thank you, God is there. Ano, bang po? No? Sakto mo po. Oh. Di ba, mga yawa? Sige sa Bible? Huh?
Mao na ang mga Diyos sa ning kalibutan. They're the prince of this world. The prince of darkness. No? The demons, the devil. No? Mas bali pa ang imuhang anak mahimong Diyos nun kay mahimong iwan ko. Wala itong mga kabataan. No? Atok tang lang tudlukan nga mahimong Diyos nun. Atok silang tudlukan nga mahadlok sa Diyos. Hindi ko patakaan na natong kahadlok. Lanay ungo diha. Instant mahadlok sa Ginoo, mahadlok na nun sa ungo. Di na masugo. Ikaw gabi eh. Dong, kaya kong tubig sa puso. Nailig ba yung unguan ko? Mahadlok o ungo. Niya kusugot na ng horror. Ano ko, baliktad ko ito. Let God in the center of our family. Let God in the center of our family in discipline, family in desire, and lastly, let God is the center of our family decision. Dapat in decision making mga igsoon, dili na to kuhaon ang Ginoo. Dapat kauban nato ang Ginoo. Ha? Amen. Kamatag desisyon nga atong pagabuhaton. Bisan pa sa mga nakay mga desisyon panahon sa pangutang, hala konsultaha sa ang Ginoo. Amen. Akak pangutang ng Ginoo. Mangutang gani mo. Konsultaha sa ang Ginoo maayo ba na? Kunya once makautang na mo, bahini ko ninyo ang Ginoo. Para inikting bayad, apay lang Ginoo lang kung siya'y bahin. Di ba? Tural mo na. Oh. Loan dito, loan doon. Yan, nalimot ka sa Ginoo. Kanya, inikting bayad, magampo ka sa Ginoo. Lord, ay sa kong ibayad. Yung Ginoo, pagkunin mo ibahinan. Sabi ka, kamdura na ko. Oh, mahini ang Ginoo. Kanya, panahon timbayan, apo dahil ka. Lord, timbayan na ba yan? Tinumdom ka pang dihakan. Ako yung kay part na to, Lord. Hindi ko ni mo. Kitang duwa mapreso. No? Let God in the center of our family in decision. By what? By reading God's Word. Ha? Ba't na naman ang nakay crucial na din ko ano yung so ano buhaton? Na kinanglan, kaya mga bukat na decision yung mong buhay. Let's go back to the basic. What is the basic? The Bible. The Word of God. Ha? Ako sa Ginoo. Then ablihin mo Bible. You will be amazed. There is no particular verses or book. But when you pray unto the Lord, you ask wisdom, you ask guidance to the Lord. While you open the Bible, God will lead you to the right book, the right chapter, and the right verse. Do it. No? Dili kay adto ka mangonsulta. Masalain. During mission conference sa Katipunan, dunay duha ka abogado. Lagi speak in front of the pastors. Especially sa mga alumni. Ang usa is master siya sa mga properties. Yuta, Paabangan,
dito ko nakahibalo nga ang nagpaabang dili makapugod pagpapahawa sa mga bisan pag sa kabuan pa na ilang wala mga apo it's a point kinahangulan o na ay court decision. Kasi yan mo mo ito pamahawa, no? Samok mo ito. Hawa na lang sa mga properties. Ang usa nag-expert sa mga kaning online sa libel, mga yan naman. Saka mag-expert sa mga properties. Dahan ka nang tana about sila mga properties. Kung tingnan ako akong kapad ako ba? Classmate ako ba gusto? Gulong. Ako kung tana rin ba naman? Ulaw kung mukha niya ako. Pasing mingon na ito niya. Sa'yo nung muna tumagon. Ngayon sa tunan lang. Silingan na lumayo. Ako kung tana din. Kaya nang lipa at kami silingan. Unsay akong buwan ko pa mga Hindi siya yapang juga yung sinasama. Wajib kayo tanong. Huh? That's reading by the Word of God. While you are reading the Word of God, God is talking to you. Maraming kumpiyansa. If you need guidance in your decision making, just go back to the basic. What is it? The Word of God. Let God in the center of our family decision by reading the Word of God, by relying to the will of God. Masayon sa Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Humble in the mighty hand of God, and He will lift you up in due time. In the Bible, my ways are not your ways. Parang in every decision making, mga igsoon, let us rely to the will of God. Ngayon, mas nindot manggod na nga morilay ta sa kabubuton sa Ginoo. Kay kung masayop man or padulong man ta sa dili maayo nga sitwasyon, at least we are in the hand of God. Amen. Wala na gyapon tay takas. We are still in the hand of God. Dahil ginaingon nila mga igsoon, ginagawa sa Bible College, third year ni, kamo ang subject na World Mission Evangelization. Di pamutaan namin asa nga mga country, gusto mag-missionaries after mag-graduate na mo, or someday, if God called us to be missionaries. So, mga classmate na ko, pamutaan na sila, ang ilang umano nga, tumiyan na ang ilang ipangpili is mga lugar na nasa mga critical na areas. No? Pero simple lang mga igsoon. Even you are in the midst of battle, you are still safe if you are still in the will. May ginaingon, there is no safest place in this world except when you are in the will. Kay bisag unsa pa nakasamo, bisag unsa pa nakagumot, bisag naapa ka sa tunga-tunga sa Israel o sa kanang country nga iyahan sa Pakistan, nga nag-away na sila, nagbinirahay na sila, nagbumbahay na sila, bisag naapa, bisag sakay pa ka atong bumba. If you are in the will of God, you are still safe. Sometimes we put our life in danger. We put our life in a situation na usahay dili ta makatakas, dili ta safe.
Sometimes we put our life in it because we are out in the will of God. Yung sa'yo, may nga bagay na, sakto pa ka niya. Anong karoon pa man ka, di konsulta sa Ginoo, manana ka niya. Ha? Mano sa itong bantang yan? Kristohan mo yan. Usay mo, buhat ta, o daghan kayo nga desisyon without informing our pastor. Kung pag-abot natin sa panahon nga sa sitwasyon na dili na patay lang tawag sa pastor. Ha? May buong na lang ko si pastor. Nung naabot bang ka diha? Ha? Wa kay balo si pastor nga sa imong batang edad na naday kay uyab. Hindi ang heartbroken. At tumahulam ni Pastor Pisi. Hindi ko. Let God be the center of our family decision. Reading God's Word, relying to the will of God, and last, by reminding the work of God. Huh? In every decision nga itong pagabuhaton, atong hinumduman, always pahinumduman at itong kaugalingon, unsa ang mga butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. How God working in our daily lives. Dili na ito nakalimtan. Unsa ang ginahimo sa Dios, unsa ang gitrabaho sa Dios sa atong kinabuhi. Murag every decision na itong pagabuhaton, i-consider na to ang gihimo sa Dios sa atong kinabuhi kada adlaw. Don't make a decision na tungod lang sa imong kapritso. Oh? Yan naman, at the end of the day, ikaw na gyapon ang mag-suffer. Ha? There are instances in the Bible, mga igsoon, na si Peter, Paul, si Paul, dipugnan, pagpaadto to a certain place. No? I think 3 times. 3 times na dunay mga babag, dunay mga kuan para nagipadala ang Ginoo para lang dili siya makaadto sa usa sa maong nga lugar. But Paul insisted himself. Kabalo man siya itabo ni Paul, pag-abot niya dito, itabangan siya tulata, and then people leave him half. Yeah. Huh? Kusay manggod dapat maminaw ta. Dapat i-consider na to ang mga warning sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ha? Padalhan man ang Ginoo warning. Yung sahay kay dili man ta maminaw sa warning kay gusto nato ang atong kaugalingon mo matuman, gusto nato nga i-insist sa atong gusto. Right. Daghan na kayong warning ang Ginoo. Nagipadala diri nato. But we want to insist what we want. Gining on nila what I want, what I want I get. Tayo sa katao, uso-uso manong baha, no? Manila. Grabe. Ang topic karon nila sa gobyerno, flood control. Walang baha. Flood control nila topic. Wala pa nalagis buta ng flood control. Di ay baha. O sa katao, nabahaan. Iyang balay, ang tubig. Ano siya sa ato? Ang po siya sa Ginoo, Lord, save me. Luwas ako, Ginoo, hindi ko gusto mamatay.
Pagkatod-tod, doon ay bangka, ano na baruto yan. Pay! Sakyan din bay! Napaamta na na mukhang ato, mulapas na ang tubig, nataka sa tubig siya. Nagulat ko sa iyo. Nangay na magtapon. Tsaka ikaw, bahala ka niya. Pagkatod-tod, pray na po siya. Lord, hakit na. Ang iyahang gitumbad tubig na. Doon ay kuhan, doon ay rubber boat niya natin, mga rescue boat. Sir, dire na sir! Nako'y gihuwat. Yan is. Tuwa, di pa na makapugos. Hanto doon na helicopter. Hulog, naghagdanan. Wala ko siya. Nag-aam ko siya sila. Namakay. Pagabot sa langit, ayang yung sudyanin ni Lord, nalayo kong tapang nito. Wala ko dito. Hindi mo nagino, ipadadaan natin kag baruto. Ipadadaan natin kag rubber boat. Ipadadaan natin kag helicopter. Kahit kag uho. Pagkaya na napagustuhan. Daghan na kayo warning ang Ginoo na. But we still insisted our own. Wala, remember this Christian. Ato ni painumduman, ato ni humumduman. Church, remember this. Just listen carefully sa mga warning sa Ginoo. Ibasig mo po ang kaya. Sulay. Ang aking masulong ng Ginoo. Remember, let God is the center and our family is except the Lord build the house, they labor